Igala, kumusta? May adlaw ganitong tanan and welcome sa atong tulumanon ang inyong konseho karon. Adlaw na nga Miyerkules, Petsa 29 karon sa bulan sa Abril tuig 2026. Kumusta ba niya atong mga binating tigpaminaw sa 80 ka mga kabaranggayan tigsurad sa Gandoro og sa maabot po sa signal sa atong mga Facebook pages diri sa atong kasyudad ang Cagayan City Information nga page og hookup mo dayon og cross post pagyapon sa atong Cagayan de Oro City Office of the City Mayor Cagayan de Oro nga Facebook page. Okay, may gadaw ganito tanan and nindot atong sigutanan karon may kalamigitan kini sa atong panglawas, komitiba sa panglawas diri sa konseho ng atong syudad. Ang atong chairman sa Committee on Health and Health Insurance, chairman pagod sa Climate Change Adaptation and Mitigation and Disaster Risk Reduction, vice chairman sa Committee on Social Services, ato magkauban magigala si Konsehal Doc Paulo Nicolo Gaani. Sir, may gadaw. Maayong adlaw Sir Johnny, maayong adlaw sa tanan tigpaminaw ug sa nagtanaw karon sa atuang City Information Office nga Facebook page. Maayong adlaw Cagayan de Oro. Salamat kaayo kay inyo kong giimbitar karong buntaga sa inyong program sa inyong konseho karon. Yes sir, maayong adlaw and of course daghang tagisgutanan karon unahon sa nato kay kining atong pagalakbitan karon bunga pulis kainit sa atong panahon sir. Labihan kainit karon tungod kay taliwala nga summer but no nasay kapabuto nato ang iyong hulaw. Pero epekto ini mga suon kining atong mga mananap especially na kining iro medyo kabantayan nga medyo naay mga epekto po sa ilaha. Pero last March mo na nga kasalugan pero naa na sa taghimong aksyon ani. Kumusta tuto sir? Atong nyaging bulan atong March mo to atong Rabies Awareness Month no. So atong team ana is rabies free na pusat aso kaligtasan ng pamilyang Pilipino. So ang ato ang kalihukan sa city government under the leadership of Mayor Clarix Uy, under the City Health Office by Dr. Rachel Dilla ug sa ato ang City Vet Office by Dr. Helen Antakandong. Nag-conduct kita og kanang IEC. Unsa man kining IEC, Information Education Campaign para sa ato ang mga students, sa ato ang mga teachers ug sa ato ang school personnel didto sa mga lain-lain nga mga eskwelahan sa kabukiran ug dili lang sa kabukiran diri pud sa syudad no. Nakakabuhat kita og more than 5,300 ka students ug personnel nga naabot nato kaning Information Education Campaign sa kung unsa ang rabies, unsay maayo buhaton kung mapaakan o kanang unsay dapat i-prevent nato para mahitabo ni ang rabies. Muna makita nato sa atong video support magsuon nga busy kayo nga atong konsehal karon nga nagpahibalo sa atong mga katawon unsay angay buhaton pinagi sa Information and Education Campaign no sa nagkadiya nga mga balay tunghaan diri sa atong dakbayan especially na sa hinterland no sa taas kabahin sa atong syudad. While yes sir padan. Aside po ana sa ato ang Information Education Campaign, ang ato pong City Veterinary Office no under the leadership of Dr. Helen Takandong, siya sila uban sa mga vet meds, mga veterinary doctors na house to house gid sila mismo para ma-injeksyonan ang ilahang mga iro, iring ug mga anti-rabies vaccine. Nag-start kita sa Barangay Balulang, Barangay Carmen, Barangay Gusa, Barangay Kamamanan, Kanituan, Pagatpat, Ipunan, Tablon, Lumbian, Agusan. Taman kini nagsugod kini atong March, taman kini sa May 18. Taas pa ni ha, dili pa kay karon lang ni. Oo. Taas pa ni. So kana nga mga covered matud pa nila, i-cover nila ang mga barangay nga medyo densely populated og mga iro ug iring. Lagi. Kay katupong na nag-iya og mga mananap sama sa iro ug iring nga nagimong pet nila. Ang pingi po ninyo especially na nga usa kuno sa makakuan kada bang makakos nga murag makakuan ng iro mananap daw yung ginawa tungod kay init sa panahon. Mo nang kinahanglan nga natay kampanya sa atong rabies no. Pagpahibalo ka ninyo and so sama sa gingon sir taman pa ni sa bulan sa Mayo. Sa Mayo, May 18 ang pinaka-last ani niya na dito sa Barangay Lapasan if I'm not mistaken. Ako lang isigurado para maabtan at ma-on ang information nato Sir Johnny no. Yes sir, yes sir. May 18 dito sa Barangay Agusan. Okay. Barangay Agusan. Okay, Yes. so attention na sa Barangay Agusan inyong schedule by May 18. Okay? Gawas nga atong giatiman ang atong kining sa awareness sa atong rabies sa mga mananapta ato po gitutukan as aspeto pod sa atong mga kabataan. Especially na nga bago lang sir nagpadasok ka og nagdusok ka og resolution o aprobahan man gani resolution number 2026-217
strong support for the measles, rubella, supplemental immunization activity con Mr. Sia, MRCIA, and vitamin A supplementation for children aged to 6 to 59 months. Kumusta to, sir? Ato manggong November 2025, ang Region 10 as a whole, nag-rank kita og second in the nation nga most in measles rubella cases Ginoo ko. sa outbreak. So isip chairman sa Committee on Health, nagduso kita og isa ka resolution, resolution number 2026-2117 nga suportahan kini ang pag measles rubella vaccination drive, no, og vitamin A supplementation nga ang ato ang mga health workers matagaan gid higayon nga maka house to house gid sila para matagaan og importansya ang ato ang vaccination drive. I-express pod ato ni Mayor Clarix Oy ang full support, no, kaya dili lang sa Cagayan de Oro but the entire Northern Mindanao nga ma-encourage kinato atong mga kabatan-unan nga magpa-vaccine gid ato kay since taas-taas man gid atong cases sa Northern Mindanao ato. Lagi pastilo, no? Ato pa ning inoon totoo na ni siya, but unsay dugang kana to, sir, kana buhaton after nga ma-vaccinate na sila, although mura og di pa matamhunong pud ani pag pamakuna pod, do na pay siguro another round pa. So far sa atong data na collected from the Department of Health, nakabuhat ta og 412,000 ka children ang atong nakuan. That is 78.8%, no, sa target nga ato ang gi-achieve kay supposed to be atong goal this year was supposed to be almost at least 500,000. So swerte ta sa Cagayan de Oro kay duol-duol na to nakabuhat ang atong goal nga ma-immunize gid ato ang mga kabataan-unan. Makabataan, sorry. Mao gina importante kay ni og mapasalamat ta sa suporta pod sa mga ginikanan kay nasabtan nila na agad ako kayo kana nga butang para sa ilang kabataan pod. And sa atong mga workers nga nag house to house gyud, nakatalikat gyud, no? Magpasalamat kita, no, sa ato ang city mayor, sa ato ang city health officer, ug sa ato ang mga BHWs, mga BNS, mga healthcare workers kay it takes a team man gyud magtinabanga para sa kaayuhan sa katanan ug sa kadaghanan. Mao gani. So congratulations. Kay na-achieve na to na 78.8%. Wow, dako na, no? Taas-taasan nga vaccination. Almost 500 ka mga kabataan na nabakunahan. Kaloy sa Ginoo, at least nga salba na to kinabuhi ana nga sakit. Now, of course, gawas man na ato pong gipalig-on ang since of course chairman sa Committee sa Health and Health Insurance. Of course, gipaningkamutan ang pagpalig-on pa sa kining gitawag natong health services diri sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Now, kabahin nini ang MOA signing tali na sa JRBGH at sa atong ospital og sa Mindanao Consortium on Surgical Training diri sa atong syudad para nga mas palambok pa ang aspeto sa surgical nga aspeto sa atong ospital. Well, kana Sir Johnny, no? Isa kana ka initiative ni sa ato ang medical officer nga sa acting chief of hospital si Dr. Michael June Perez. Isa kini ka nakita nako nga maayo gid niya nga initiative kay ato ang City Hospital karon is level 2. Ginapaningkamutan ni Dr. Perez o ba ni Mayor Clarix o mahimo kining level 3. Munang ang qualifications nga baseline gyud nga para mahimong level 3 is kailangan og 4 ka major specialties nga training sa medical field. So isa na isugdan nato ang kaning Mindanao Consortium on Surgical Training Support, no, para sa mga surgery. At the same time ang ato ang partners ani nga private hospitals with Maria Reina and CUMC, kita ang government arm nga partners nila para sharing of information po na siya sa mga surgery experts nila, no, sa mga medical field nga nag-specialize og surgery. So na mo ni diri sir nga mga surgeons nga mo train or mo share sa ilang information og knowledge para sa atong mga doktor pod? Yes. Oo, part na sila sa ilang training para ang ato ang mga doktor sa City Hospital mo upgrade ang ilahang expertise na problema tun-an, and at the same time maghinahinay ta nga moabot na to og ato ang goal nga mahimog level 3 ang atong City Hospital. And may tabo ginaapohon mga igsoon, no, sa pagpaningkamot of course sa atong mga personahe sa City Health, sa JRBGH, imo sir as chairman sa Committee on Health, og of course ni Mayor Clarix Uy.
Muna sila ang nakadalikyat diri. Kung sa man ito magsugod sir ang ilahang pagpadala og mga tao para mag-train. Actually, napermahan naman nato ang Okay. MOA, no? Nagsugod na siya karon, so kung Okay. natay mga cases nga need og surgery na nagikan sa lain-lain nga hospital, ano na nila, i-train na nila ang mga resident nga surgeons sa ato ang city hospital. So kung level 2 man ta karon, pag mag-level 3, pwede na ta mohimo ana nga Yes. services. Yes. Na katong mga special katong mga complicated nga cases, pwede na nato dawaton sa ato ang city hospital. Wow. Pagka nindot, no? Di lang kay siguro diri sa Carmen, Jerbora General Hospital, namatay duha ka mga Jerbora Hospital po diri sa Toblon ug Lumbia. Posible po dito. Sa karon sa sitwasyon karon, ginakomend ginako ang ato ang Tablon and ato ang Lumbia. Lumbia Hospital kay gahinay-hinay pud sila og upgrade o Yes. level up pod kay para pod matabangan ang ato ang Jerbora General Hospital nga dili lang ang mga pasyente automatic dito modagan, Yan. dili napay lain options especially Yan. sa hinterlands Oo. na maduulan nila nga mas dali. Dili po ma-decongest po nato Yes, Jerbora General oo, Hospital, no? Kay na naman diri sa SD ug sa SD nga bahin. Yes, oo. So, malaumon ta nga hingpit na nato nga ma-achieve og of course, ang puta nga may munot ng level 3 kay og mag-level 3 daghan pa atong mahimo nga mga serbisyo. Yes, Okay. para sa katawhan, Sir John. Yes. Now, of course, gawas pa niya na, kanang panikamutan nato nga mahimong level 3 na ang atong Jerbora General Hospital o kini ato pong pagpanikamot kito natay partnership with other pa nga mga institutions for training sa guban pa. Ikaw po, sir, bago lang nag-attend og usa ka kadabang review regarding kini sa program implementation or review and city nutrition action plan of the city nutrition committee sa pagpanikamot po ning ato pong mapanalipdan ang atong mga kabataan nga magpabilin ang ilahang maayong mga panglawas. Kumusta to, sir, nga parigtigom? Actually, katong pinagtigom ato tong last December 18, 2025, no? Okay. Ng City Nutrition Committee, naghimo kita og 3-year action plan Okay. sa ato ang City Nutrition Committee. Gipanguluhan sa ato ang City Nutrition Officer nga si Ma'am Caroline Cabunok, no? Together with Mayor Clarix Uy. Nag-formulate kita og City Nutrition Plan for over 3 years. Ug kana gidugangan ko na, giduso ko na og kanang natay ongoing nga Okay. ordinance nga first 1,000 days. Ako Wala. lang yung basahon na ang Sige, sir. ordinance, Go ahead, sir. para information lang Muna sa ang ordinansa. nga oo nga Yeah. mo support aning ato ang 3-year action plan sa City Nutrition Committee, no. Kaning BF1KD institutionalizing an ordinance, a mother-to-mother support group of barangays first 1,000 days and nutrition specific intervention for pregnant women, lactating mothers and children to 0 to 59 months during the first 1,000 days of the city of Cagayan de Oro. So kini Nindot. yes, importante magud kayo sa ato Sir Johnny, no, nga ang first 1,000 days sa pagkabata gikan pa lang daan sa pagkaburo sa mama hantod mo dako nga dili in taon malnutrition ang bata. Oo. So very important kay na siya with this city ordinance nga natay actual budget para masuportahan ang ato ang mga bata nato gikan sa pag-anak hantod sa pagdako nga pwede sila mo bisita sa atong mga health centers. Enough ang ilahang support nga madawat sa city government para dili ma-malnutrition. Kumingon tag 1,000 days, sir, apil na katong ang napas ko angkan sa inahan ang bata. Yes. Okay. Gikan diya kay very critical gid kay ni ang first 1,000 days, Sir Johnny, no, kay diri makita ang growth and development and long-term health sa bata yun. Oo. Lagi. Unang kita kung atong mga ginikanan, buros na kita, dapat importante gid sa ilaha nga maayo ang ilang nutrition pod kay mo reflect man na sa health pod sa ilang anak pohon. Ang kaning ordinansa magason kung hingpit ni nga mapalabang o hapit naman ang mapalabang nga ordinansa nga giduso ni Konsehal Doc Paulo Nicolo Gaani. Atimanon ang inahan nga nagmabdos. Samtang nagmabdos siya, ang anak nga pa siyang taguangkan, suportaan siya labi na pagbisita sa atong mga health centers. Oo. Dayon, pag abot dito, suporta pa kayo sa atong gobyerno lokal sa syudad sa pagpangulo ni Mayor Clarix o of course sa imuhang komitiba, sir, as the councilor sa City Committee on Health. Dayon sa pag-anak mong gapon. Mo gyapon. Oo, para at least ang bata
dili siya malnutrition, dili siya malnourished ang bata. Wow, Oo, wow. kay one man na with this kanang ordinance nga pwede makakuan ang ginikanan nga naman tay city ordinance nga first 1,000 days sa bata atong atimanon. Mo lagi. So dili gid mapihig ato ang mga bata gyud gikan pa sa gamay hantod up to 59 months. So atong ipalig ko ng atong mga nagkadiya mga health centers sa isang mga kabaranggayan. Yes, wow, sir, wow. sir. Nindot din sa sir, no? Kay para po din sa atong mga inhan nga mabdos. Yes, oo. Nga samtang gamabdos sila, ang ilang lagi anak na pas ng taguangkan, ato na nag-ihap o muna na per first 100,000 days. Up to sa pagpakatao na siyang anak, pagpakatao siyang anak, gabing suporta, until 59 months. 59 months. That is 12, 24, mga siguro almost 5 years. 5 years old, Yes, almost 5 years old. 5 years. Wow! Oo. Oh, so, good news ni, mayo ni nga ordinansa. yeah. Hapit na nato ni kuan karon na mura og tan-aw ko mura og siguro within this month or next month kani mapalabang. Atong paningkamutan, Johnny. Atong paningkamutan. Lagi. Kay dindot kani para good news ni para sa ato mga ginikanan. Ilabi sa mga kababayan nga ng Babdos, kay lagi, timanon ka mo, parang healthy inyong anak, sa pagpanganak pa gininyo, healthy gapon. Muna. Yes, sir. Uy, nindot ka na nga ordinansa, sir, na og mapasalamatod tadana. Anyway, gawas pod nga na, nga atong panikamutan nga maghimong himsog ang atong mga kabataan inahan. At kamo pod ikaw mismo nag-apil po ka sa usa ka nindot kayo nga meeting, special meeting on strengthening women and Children Protection Unit and Anti-Illegal Recruitment. Kini, dili na sa kuan, nakapakatawa ng bata. Yatiman na nato. Ato pagid sa timanon panalipdan samtang gadako. So katong sa Siakat Bausi, sir, kumusta to nga paragtingom ninyo? Kana siya ato ang Siakat Bausi meeting together with Councilor Desiree Dahino, no? Ato ang chairman sa Women's and Children Protection. Natay gina-work on together with ato ang Jerbor General Hospital nga matukuran sila og kanang Women and Children Protection Unit at the City Hospital. Wow. So na sila murag division nga katong mga babae or mga bata nga mga babae nga Giabusuhan. yes, oo, giabusuhan sa ilang mga partners or kung na ano man gani niagi og kanang wala giplano sa kinabuhi nga mga kuan incident naatay Women and Children Protection Unit sa City Hospital, no? Naay medical doctor diha nga mo atiman sa ilaha nga discreetly nga ma-address ang ilang mga kinanglanon para matabangan pud sila. Sa police station na may Vauci desk tawagan nila. Ano yung mga reklamo against sa mga kababayan, mga reklamo sa kababayan batok sa mga nagabuso kanila, pwede mo dool. But kung sa City Hospital or sa mga tambalay-tambalanan, espesyal nga kaso kay pwede sila atimanon medically. Yes, medically, sir. Then sa mga how do you call this? Sa atong mga victims nga na dili sila maulaw kay kani private gini siya then discreetly ang atong mga pasyente atimanon. Wow. So karon amo nang gina-work out together with Councilor Desiree Dahino nga mahimo na gid onto reality ang kanang Women and Children Protection Unit kay importante kay na para sa atong mga kababayenhan, sa ato ang mga kabatan-unan pod. Tanan ba ni nga mga balay tambalanan butangan, sir? Or kanang pinili lang? Tanan ni nga mga balay tambalanan? Tanan Okay. ni siya. Oo. Then nag-create amo sang ginaplano nga maghimo mi og kanang task force, no? Nga para kaning mga kababayenan nga kanang gigamit into sex trafficking, ginagawan, at least ma-reprimand nato para ma-prevent nato kay luoy sa itong mga, especially katong mga minors nga kababayenan, no? So, in the works na siya together with Councilor Dahino, amo na siyang ginalihok karon, sir. Kuha na sa in coordination po sa atong mga nakadiyaw mga law enforcement agencies as to prevention and of course sa pagpaningkamot po dayon sa aspeto sa health services, no? Importante ni nga kay lagi kung naay mga inani magud nga mga kabataan dili pinagmabunog
mahadlok sila kasas na padulong ana. So karon di na angay mabalaka kay na kung matukod na ni sa hingpit, and I'm sure matukod na ni discreet, confidentially, matiman sila diha. Kana, yes sir. Sa again nani siya sa atong Jerboa General Hospital, atong Women and Children Protection Unit. Okay. So, aktibo kayo ang atong chairman sa Committee sa Health and Health Insurance, no? Sa Segundo Distrito ng atong syudad. But taliwala ka Segundo Distrito siya, nagpabilin gyapon ng ambungan. And of course, timan, tanan, kinatibok ang katawhan ng atong syudad sa Candero. While nga siya, chairman sa Committee sa Health and Health Insurance, chairman po sa Committee on Climate Change, Adaptation and Mitigation and Disaster Risk Reduction. And gani pa ba, gipaningkamutan nimo sir, ako sa ka nindot kayo lain na usab nga ordinansa kining aspeto sa iyang komitiba ang proposed ordinance number 2026-207 approving the standardized Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund Investment Plan and Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund Utilization Report System. Kini aron nga dunay hingpit nga sistema nga pag-implementar sa atong mga palisiya, sir, nga inyong gimugna. Yes, Sir Johnny, no? Ang una nato is katong Ordinance number 2026-195, kato imong gihiskot kanina, nga ato ang Incident Command System, no? Kana siya, isa kana siya ka sistema nga gina-apply karon. Actually, sa una pa na siya sa ato ang CDR under the leadership of Sir Nick Habagat, no? Nga ang Incident Command System, isa kani ka clear chain of command, functional sections o decision-making authority during emergencies. Para kung naay may tabo nga simbako-simbako, hanay ba? Okay. Hanay, mo'y sistema una buhaton, gikan sa pag-create sa database, hantod sa ilahang protocol nga ilang buhaton nga sistema. So, among pagdusuan ni Sir Nick Habagat sa ako, ingon siya, dugay na daw nila gabuhaton sa CDR. Karon kailangan lang sila o-propose ordinance para in the long run, amo i-follow nila nga structural system. Ma-institutionalize. Kanang hingpit na gid siya nga mahimong palisiya gid nga mo'y sundon. Yes. Kay sa pagkakaroon, mura og protocol pa lang siguro na kailang gabuhaton. But kinahanglan tag-ordinansa nga hingpit na gid siya mahimong muna gid nga sistema. Yes, mao gid nga sistema ang ilang if na mga disaster, mo gid ang ilang buhaton kay mo naman atong ordinance nga napanday, so mo gid ang base ni Sir Nick Habagat, mo na sad ni ang nakita nila nga effective way nga mo address sa mga disaster risk problems. And nindot sir, no, kay kuan wala ka bagko pang konsehal sa konseho magigalan si Doc Paulo Gaani. May na ka mga ordinansa imo gipanday sir, no? Murag madumduman ako imong inahan si Dr. Malu Gaani. Every now and then nga may interview ko to siya, gabigat ang mga ordinansa pod nga gipanday niya karon mo gyapon imong gabuhaton, no? Dugang lang din ni Sir Johnny, no? Ato ikaduhang ordinance nga atong napanday para sa disaster risk management, katong approving the standardized Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund Investment Plan of the Barangay Risk Reduction and Management Fund Utilization Report System for the use of all 80 barangays. So, karon kini nga ordinance pasabot ani ang sa barangay level pa lang daan dapat magahinan na nila ang funds nila para sa disaster risk. I think it was 5%, no, magahinan para sa ato ang mga barangay level, no, sa barangay sector nga kana nga fund intended gina siya para sa mga calamity funds nga magamit nga dili nila pwede mahilabtan unless na ay kanang mahitabo nga simbakulang calamities, no. So, Section 1, General Guidelines. All 80 barangays of Candero City shall use the standardized template of the Barangay DRRM Fund Investment Plan and Barangay DRRM Fund Utilization Report. So, nindot, na-systematize gyapon ni sa sir, meaning na-plaster na ni tanan karon. Yes, oo. Pero usually, naa na ilahang gabuhaton, pero mo lang gina, ato nang gina-systematize, gi-institutionalize, para hingpit na gid nga sundon. And naa na hingpit pod nga budget, magahin per barangay. So far, mga barangay sa anin, narabay nag-signify nga okay na sila, na-plaster na? Yes. Actually, na uban barangays gyud nga ilang through the initiative sila mga kapitan, ilan na gyud na plaster. However, kailangan gid gyapon tag ordinance para at least na sama sim gyud ma-solidify ang ato ang mga
kabarangayan nga intended gid nga kani nga fund magahin gid para sa calamity. Wow, congratulations sa mga kabarangay. Giagat nato mga barangay officials sa 80 ka mga kabarangay ng syudad nga maghimo na mong susama nini nga plano, subay sa ordinansa nga imong ipanday. Yes, sir. Para nga simbako kung doon ay kalamidad, doon ay makuot din ritso. Yes. Kung na yung purpose yun. Yes, sir. Yes, sir. Para nga simbako lang doon ay kalamidad, especially na sa Linog, sa Baguio, sa Bana, no? Anyway, wala man tawagampo. Pero nangandam lang ta. Lagi. So, prevention is always better than cure. Yeah, but gikan nas doktor ha. gikan nga na kang Doc Paulo Gani. Anyway, sir, of course, ikaw very supportive pod sa mga nagkaniya nato mga health services sa atong syudad sa Gandio, especially na sa City Health Office. Kay lagi sila pod congratulate nato sila tungod kay 4 awards, no? Ang ilang dawat para sa TV program. Wow, grabe, no? Under the leadership of Dr. Rachel Dabadilla sa City Health Office. Congratulations, Doc. And of course, kabayan ka na nisa. I would like to congrats also Yes. the city katong sa City Health Office sama sa ngayon 4 awards, no? Ako lang yung basahon, Yes. taas ra ba ni? Sige lang, ganun. Una kay high treatment success for strong support of TB screening. Health Education and Promotion Unit and City Health recognized in 2025 the Healthy Communities. City Health Office garnered 2 awards gikan sa Health Summit atong sa Pearlmont atong 2025 pod. And also top 5 atong City Health with best Wow. health practices, strengthening skills and competencies of the BHWs on community-based healthcare delivery through training in Barangay Health Services NC2 program. So, Grabe, then also, top 8 sa performance-based incentive award sa atong City Health Office, no? Wow. So, ubay-ubay gid ang nadawatan nga mga awards sa atong City Health Office, no? Under the leadership of Dr. Rachel Dabadilla and also Mayor Clarix Ohipod. Di naman ko nga award kung walay coordination tali pod sa City Health, sa Konseho, ilabi na sa imo diya sa imong komitiba o sa kagamanang lokal sa pagpangulo ni Mayor Rolando Clarix Uy. So, congratulations sa ato tanan, but specifically sa City Health Office kay lagi nangko nila ni nga mga awards. And of course, gi-recognize po ang atong syudad ay labi na ang atong pagpanikamot sa atong health education and promotion unit sa CHO sa 2025 Healthy Communities. Diri sa atong nasod ni. Di ka sa sa Dakbayan lang. Sa Tibok ang nasod ni. Yes, sir. Sa Tibok Nasod na siya, Sir Johnny, no? Congratulations. Kini po natong sa breastfeeding o breast milk donation. No? Daghan tag mga programa nga hingpit nimo gisuportaan, sir, sama nining breast milk donation, 1,000 pesos ka dental benefit and PhilHealth kada tuig, mental helpline kani katong gi-discuss pod sa kuan katong sa heat index kani tanan nga mga programa sa City Health Office mga isuon dakong suportaan ni ang gipadangat pod ni Konsehal Doc Paulo Gani. Tanan gini sila nga mga programa. Yes, sir, no. Kani tanan nga mga programa under sa Committee on Health, Nutrition and Health Insurance, ginasuportahan ko gini kay nakita na ko nga kaayuhan ni especially sa panglawas sa katawhan. By bringing healthcare services closer to the people, no? Nga kanunay nato ginapadol ang gobyerno sa katawhan, ang katawhan dool sa gobyerno. Yes. Sir, kakapupos na ang oras sa atong pagparigoban sa atong tulumanon og dagan matag nasgutan nagawas og duna pa ko nalimtan og pangutana. Sama sa akong giingon lagi every time kita na ko madumduman ako si Konsehal iyang na no si although nag-relax na karon mura og yan ang gi-turn over sa imo yang mga trabaho ni Konsehal Malugani pero yang anak pod grabe pod ang serbisyo nga gipadangat diri sa atong Dakbayan sa Cahidoro. Sir, napupos naman ang oras sa atong tulumanon. Basig doon na pa kayo kami Please go ahead, sir. Before that mahuman, Yes. gusto lang nako ipaabot sa katawhan, no, nga especially sa nagtanaw ani nga aduna kitay mental health line karon Yes. sa CDO government, no, 24/7 na atong helpline. Then naa siya tulog ka hotline numbers pinaagi sa psychosocial division, no, sa ato ang CSWD. Kana siya gi-flash nato sa atong screen karon. Ayaw mo og kaulaw, ayaw mo og kataha nga manawag ana, especially katong naay mga problema sa ato ang mental health, no, kay importante gid kaayo na especially sa ato ang mga vulnerable sectors, sa atong mga kabatan-unan nga duol gid kamo
kay atong tabangan gina. Then do not worry, discreet na tanan, walay patient information mo gawas. Inangi. Yes, importante kay na siya karon nga panahon, especially nga atong mga taas atong cases lugar nga medyo nagka-commit og suicide. So as much as possible atong matabangan atong mga people nga naay problema sa mental health. Yes. Okay. Siguro, mo paging palapos sa pamaya. As your counselor and a chairman of the Committee on Health, Nutrition, and Health Insurance, and a healthcare professional, my commitment is clear: to work for the health and well-being of every Cagayanon, from children to the elderly, from the barangay level all the way to our city hospitals. A city that protects its people from preventable disease, that vaccinates its animals, educates its children, and mobilize its communities, is a city that governs with foresight, responsibility, and compassion. That is the Cagayan de Oro we continue to build. Daghan kayong salamat sa pagminaw karon sa City Information Office under the leadership of Jade Alicer. Salamat kaayo sa katawhan sa Cagayan de Oro. Salamat kaayo Mayor Clarex Uy. Kini si Doc Paulo Gani, inyo ang membro sa 21st City Council. Yang kanunay nato ginapadol ang health services gikan sa gobyerno paingon sa katawhan, ang katawhan duol sa gobyerno. Daghan salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Daghang salamat sir, nabati ang atong chairman sa Committee on Health and Health Services, Climate Change Adaptation and Mitigation and Disaster Risk Reduction, Vice Chairman po sa Committee on Social Services sa Konseho ni Katong Syudad, Konsehal Doc Paulo Nicolo Gani. O sa ngalan naman sa atong amahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarex Uy, yung sa atong City Information Officer Sir Jade Adeser, sa atong Assistant Sir Ryan Fuentes. Daghang salamat, magandang kanantanan. To God be the glory.